Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you, to act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Magandang araw, ang tatalakayang panatingin araw sa ating daily devotion ay ang Christian ethics. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Hazel Ocampo ay God's moral law brings beauty to the world. Ang ating Panginoon Diyos po ay humingi ng tatlong bagay mula sa ating mga tao, sa ating mga mananampalataya especially. Yung tatlo pong yun is yung gumawa ng mabuti, magpakumbaba, at lumakad ng matuwid sa harap ng ating Panginoon Diyos. Kapag sinusunod po natin yung mga utos na yun o mga utos na nasabi ko kanina, yung magpakumbaba, gumawa ng mabuti, at lumakad ng matuwid sa harap ng ating Panginoon Diyos, nagiging mas makatarungan at maayos po yung ating pakikitungo sa ibang tao, sa mga kapwa po nating mga tao, at nagiging mas ligaya at payapa po yung ating komunidad. Ang moral po o batas ng Diyos ay hindi lamang mga tuntunin, kundi ito po ay gabay na nagdadala ng kabutihan at kagandahan sa ating mundo. Ang pagsunod po ng nating mga tao sa mga utos ng ating Panginoon Diyos ay nagdudulot at nagbibring o nagdadala ng harmony, pagkalinga, at katarungan na siyang nagiging dahilan ng pagbabago at kagandahan ng ating paligid. Kasi isipin po natin yung mundong walang Diyos, yung mundong walang batas na nagmumula o mula sa utos ng ating Panginoon Diyos. Siguro sobrang daming patayan, saksakan, yung mga kasinungalingan, yung war, yung digmaan, pati yung mga paggawa ng unmoral things o yung mga bagay na hindi natin lubos na maisip na kayang gawin ng isang normal na tao. Kasi kaya nga po yung batas ng ating Panginoon Diyos ay nagbibigay ng kagandahan sa ating mundo, kasi sa pamamagitan po ng pamumuhay ng matuwid, nakikita natin yung epekto ng kabutihan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos dahil po sa kautusan o sa divine law, hindi lang sa human law. Dahil sa divine law, nagkakaroon ng harmony at kagandahan sa ating mundo dahil bukod sa nagiging lawful, nagiging morally o ethically right yung ating mundo, nagkakaroon pa ng unity at pagkakaisa sa ating mga mananampalataya. Kaya sa pamamagitan po ng pamumuhay na matuwid, mas nakikita natin yung mga Kristiyano yung epekto ng kabutihan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, na nagiging inspirasyon para sa iba na hindi mananampalataya na magpakita rin ng kabutihan. Sorry po sa background sound dahil nasa labas po tayo ngayon ng apartment at ayun, maingay, at expect po natin yung ingay dahil ayun nga po, maraming dumadaan na sasakyan, maraming nag-iingay na alaga ng kapitbahay, pati yung mga and other background sound na maaaring makasagabal sa ating devotion. At mabalik tayo sa ating tatalakayin. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay God's kingdom conquers the nations. Sa pamamagitan po ng pagsunod natin sa moral na batas ng ating Panginoon Diyos, tayo pong mga tao at yung mga bansa na rin ay maaaring magbago at magsimulang magpaguyod ng katarungan at kapayapaan na may idadala natin sa ating mga komunidad. Ang ganitong uri po ng pagbabago ay nagsusulong ng pagpapalaganap ng mga pagpapahalaga ng kaharian ng ating Panginoon Diyos, kagaya po ng katarungan, pag-ibig, at pagpapakumbaba sa lahat ng bansa. Sa ganitong paraan po, ang kingdom of God ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng ating mga tao na namumuhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, na nagdudulot ng positibong pagbabago sa lipunan at sa buong mundo. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay all nations will submit to God's moral law. Ang ibig sabihin po nito ay hindi lamang ang mga individual, kundi pati na rin yung mga bansa at lipunan ay inaasahang mamuhay alinsunod po sa moral na batas ng ating Panginoon Diyos o sa divine law. Ang pagsunod po sa utos ng ating Panginoon Diyos ay magdadala sa atin ng pagkakaisa, kapayapaan, at katarungan na maaari nating may palaganap sa buong mundo. Sa huli, ito po ay magiging daan upang ang buong mundo,
ang buong sangkatauhan po ay magtutulungan upang itaguyod yung mga pagpapahalaga ng ating Panginoong Diyos na magbubunga rin ng isang mas makatarungan at magandang mundo. Ang pagpapahayag po na ito ay nagpapakita ng isang malawak na pananaw kung saan yung kabutihan at katarungan po ng ating Panginoong Diyos ay magiging pamantayan ng buong sangkatauhan. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.